Sandro! Rocco! Tulong! Tulungan niyo ang apo ko! Maawa kayo sa kanya! Ha? Bakit po, Lola Openg? Ano po nangyari kay Julius? Kinuha ng mga halimaw na yun ang apo ko! Tinagay siya ng mga aswang! Naku po, naloko na. Ito na nga siguro yung sinasabi ni Lolo Arturo. Iligtas niyo si Julius. Pakiusap. Hindi ko kayang mawala ang aking apo. Baka patayin siya ng mga aswang. Magandang araw po sa inyo. Isa na namang kwento ng kababalagan at pakikipagsapalaran ang aming ihahandog sa inyo. Kwento ito ng tatlong magtutropa, sina Sandro, Julius at Rocco. Gaya ng pangkaraniwang kabataan, ay mahilig sa biruan at iba't ibang adventure ang mga ito. Madalas nilang nagiging kabiruan ang matandang si Lolo Arturo na nagpapasaya sa kanila. Hirap man silang intindihin ang matanda, ay naaaliw silang kasama ito at nagiging palaisipan din sa kanila ang mga sinasabi nito. Nasubok ang kanilang pagkakaibigan nang dahil sa nangyari sa katropa nilang si Julius. Paano nga kaya nila matutulungan ang kaibigan, gayong wala silang kakayahan upang harapin ang mga nilalang ng dilim na dumukot sa kanilang katropa? Meron ba silang mahihinga ng tulong upang magtagumpay silang iligtas ang kaibigang nasa balwarte ng mga aswang? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na Apong Isaac at The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Umpisahan na po natin ang kwento. Muli ay nagkita ang magtropang sina Rocco at Sandro. Kapag ganung nagkasama sila, ay malamang may kalokohan na namang gagawin. Kaya lang, kulang sila ng isa pa dahil wala pa ang kaibigan nilang si Julius. Oh, Sandro, bakit ikaw lang nandito? Dumaan pa ako kay na Julius kaya lang may pinapagawa pa sa kanya Lola Openg niya. Ang sabi, susunod na lang daw siya dito sa atin sa tagpuan. Ay nako, si Julius talaga ang hirap kausap. Hayaan mo na. Mapapagalitan ng lola niya yon kapag pinilit natin. Kaya kailangan tapusin muna niya yung pinapagawa ng lola niya. Oh, sige. Ano pa bang magagawa natin? Hintayin na lang natin siya. Siguro maya-maya nandito na rin yun. Para sabay-sabay tayong pupunta sa kabilang baryo para dumayo ng basketball. At para hindi tayo mainip sa paghihintay, may naisip akong pampalipas oras, Rocco. Ano naman yun? Inilapit ni Sandro ang bibig sa tenga ng kaibigang si Rocco. Saka ibinulong ang tinutukoy niyang pampalipas ng oras. Tila kumislap ang mga mata ni Rocco pagkaraang sabihin ni Sandro ang kanyang naisipan. O ano, tol? Game ka ba sa trip ko? Hehe, oo naman. Game na game ako dyan, tol. Tara na, balikan natin. Nagkakasayahang lumakad na ang dalawa. Babalik na lamang sila sa kanilang tagpuan mamaya para balikan si Julius. Habang naglalakad ay nag-uusap ang magtropa. Sure ka ba, tol? Na ganitong mga oras yun? Oo, Rocco. Kabisado ko na. Dahil madalas kong makita yun Pagkatapos ng ilang sandaling paglalakad, ay huminto na ang dalawa. Nakatanaw sila sa nag-iisang kubo. Nandito na tayo, Sandro. Kaya nga gawin na natin. Hayin ang kanilang batalan. Katabi lang ng kanilang kubo. Tsak, naroon na si Teresa. Mas lumapit pa ang magkaibigan sa batalan o paliguan na malapit sa kubo na kanilang natatanaw. May lagaslas ng tubig, Sandro. Mukhang tama ka nga. Sabi ko naman sa iyo kapag ganitong oras, sigurado ko naliligo na si Teresa. Isang magandang babae si Teresa
na apo ni Lola Goyang na may kasungitan. Maraming binata ang nagkakagusto kay Teresa. Isa na roon si Sandro na humahanga rito. Subalit ng pagkakataong yun, ay nakaisip ng kalokohan si Sandro at isinama pa nito si Rocco. Plano nilang bosohan habang naliligo ang dalaga. Sabay na lang tayo, tol. Hanap tayo ng butas dun sa pinapaliguan nila. Oo, tara na. At kanina pa ako nanginginig sa pananabik eh. Umikot na ang magkaibigan sa may batalan upang humanap ng butas na kanilang masisilipan. Hanggang nakakita ng butas na sapat para makita nila ang nasa loob ng paliguan. Ang unang sumilip sa butas ay si Rocco. Teka! Ang dilim, Sandro! Ano bang madilim, Rocco? Araw na araw. Sasabihin mo madilim, ikaw talaga oh. Yun ang nakikita ko eh. Madilim nga. Teka, ako nga. Baka naman mali lang ang tingin mo o nakapikit ka. Teka, madilim nga eh. Pero, sandali. Parang may maputi na rin. Oo, tama. Parang may maputi na rin ako nakikita. Sipatin mo maigi. Naririnig ko na yung bagsak ng tubig eh. Ayun. Ay, oo nga. Nakikita ko na, Rocco. Ayos! Talaga? Uy, ako naman. Huwag mo suluin na makita ang langit. Pasilip din ako sa langit na nakikita mo. Chong, puro ng talahi bandaan papunta ng langit. Ako naman. Bilisan mo. Umalis sa kanyang pwesto si Sandro upang pagbigyan si Rocco. Agad namang idinikit ni Rocco ang kanyang mata sa butas. Hala, bakit ganun, Sandro? Malubak at hindi pantay-pantay ang daan papunta sa langit. Huminto na ang lagaslas ng tubig. Tapos na sa paliligo ang nasa loob ng batalan. Biglang bumukas ang pinto nun. Gulat na gulat ang dalawang binata nang makita ang lumabas ng paliguan. Hindi si Teresa na inaasahan ni Sandro ang galing sa loob, kundi ang kanyang Lola Goyang. Siya pala ang naliligo dahil wala noon si Teresa. Kaya huling-huli ng matandang babae ang ginawang pamboboso ng mga ito sa kanya. Nagwala si Lola Goyang at nagsisisigaw pa. Hindi naman magkandamayaw si Sandro at Rocco na mabilis nang tumakbo papalayo. Hiyang-hiya sila sa mga nangyari, kaya napalitan ng pagkadismaya ang kanina'y kasabikang nararamdaman nila. Dahil nga ang pangyayaring yun ay talaga namang nakakahiya. Malamang ikakalat pa ni Lola Goyang ang ginawa nilang pamboboso. Nagbalik na ang magtropa sa lugar na pinanggalingan nila kanina. Humahangos pa dahil sa pagod sanhi ng kanilang ginawang pagtakbo. Nagsisisihan pa ang mga ito. Hey, walang iya ka, Sandro. Pahama ka talaga kahit kailan. Ano ka ba? Akalain ko bang si Lola Goyang pala ang naliligo dun? Hindi pala si Teresa. Kaya naman pala, maitim na may maputi yung nakikita kong nakaharang. Lola pala niya. Tapos parang malubak at walang kakinis-kinis. Grabe, nakakahiya yung ginawa natin, Chong. Ikaw kasi, mali ang diskarte mo. Magiging usap-usapan tuloy tayo nito sa lugar natin na nambuboso tayo ng gurang. Anak ng teteng parang wala tayong taste niyan Oo nga bigla tuloy akong kinilibutan, Rocco. Kinilibutan? Bakit naman? Kasi kapag naaalala ko yung malubak na nakita ko kanina, hiyak! Ayaw mo nun? Nakita mo nang hinaharap ng pinagmulan mo? Tiraulo! Habang nag-uusap ang magkaibigang Sandro at Rocco, ay dumating ang kaibigan nilang si Julius. Nagtataka sa reaksyon ng dalawa. Hoy, ano nangyari sa inyo? Bakit parang dismayado kayo at masama ang loob? Paano? Ito kasi si Sandro at sama-sama ng diskarte. Hayag ka na naman sinisi mo na naman ako Ginusto naman natin parehas yun Teka. Ano ba kasi yun? Ikinuwento ni Rocco kay Julius ang mga nangyari.
Bumunghalit ng tawa si Julius pagkaraang sabihin nito ang ginawa nila. Nakakahiya kayo mga chong. Gagawa na rin lang kayo ng kabalustugan sa matanda pa. Anong maihita nyo doon? Pambira kayo dalawa oh. Baka mamaya, bansagan pa kayong terador ng mga gurang. Ansagwa pakinggan. Makuda pa naman si Lola Goyang. Kaya malamang, bukas na bukas, alam na ng buong baryo ang ginawa niyong pamboboso sa kanya. Nagkatinginan na lamang ang magkaibigang Sandro at Rocco dahil posibleng ganun na nga ang mangyari. Pero bago niyo problemahin yan, mabuti pa pumunta na tayo sa kabilang baryo para makapaglaro na tayo ng basketball. O kaya, subukan nating humingi ng sorry kay Lola Goyang. Naku, Chong, parang mahirap yata yun. Baka palapit pa lang tayo sa kanya, haribasin niya na tayo ng tungkod niya. Sabi ko nga sa inyo, sa kanya na lang yung problemahin. Ang isipin muna natin ngayon ay ang gagawin natin diskarte sa pagdayo natin sa kabilang baryo para maglaro ng basketball dahil hindi tayo dapat mapahiya doon. Umalis na nga ang tatlong magkakaibigan. Yun kasi ang kanilang banding ang maglaro ng basketball. Sa ganung paraan, nabuo ang kanilang tropahan. Hindi naman nabigo ang mga ito sa pagdayo nila para maglaro ng basketball. Tatluhan ng laban at dahil buo at solido ang kanilang teamwork, kaya nanalo sila. May konting pustahan yun, kaya masayang umuwi ang magkakaibigan. Habang naglalakad sila papauwi, ay nakita nila si Lolo Arturo, isang matandang madalas nilang pagkatuwaan dahil naaaliw sila kapag kanilang nakakausap. Mga Chong, tignan nyo, si Lolo Arturo. Aba, oo nga no. Ayos, magiging masaya na naman ang araw natin ito. Kayo talaga oh, pagtitripan nyo na naman si Lolo Arturo eh. Nang malapit na sa kanila si Lolo Arturo, ay inumpisahan na ni Sandro ang kanyang kakulitan. May hapon! May mga hapon, Lolo Arturo! Sugod mga kasama! May hapon! Ano ka mo? May mga hapon! Magtago kayo! Bratatatatat! Bratatatatat! Hindi ko kayo tatantaran mga hapon! Tatapusin ko kayo lahat! Bratatatatat! Nasa likod mo, Lolo Arturo! Dumapa ka! Biglang dumapa at nagpagulong-gulong si Lolo Arturo sa damuhan na tila nakikipagbarilan. Mga sakang! Hindi nyo ako kaya! Bratatatatat! Bratatatatat! Lilipulin ko kayong lahat! Bratatatatat! May inihagis sa granada, Lolo Arturo! Takbo! Hindi nakatalam sa akin ang granadang yan! Asan? Asan pa mga hapon? Hindi sila dapat tantanan! Dapat sa kanila ilipunin para sa katahimikan ng bayan! Mabuhay ang bansang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay si Lolo Arturo! Mabuhay! Mula sa pagkakadapa sa damuhan, ay nagmamadaling tumayo si Lolo Arturo at sumaludo kina Sandro at Rocco. Ay talaga oh, pambira kayo. Ang lakas niyong mag-trip kay Lolo Arturo. Ikaw naman, Julius, oh. Masyado ka seryoso eh. Biruan lang namin yun ni Lolo Arturo. Di ba, Rocco? Oo nga, saka nakita mo naman, di ba? Nag-enjoy din yung matanda. Di ba? Parang ang action star. Walang sinabi si Coco Martin sa mga posisyon niya habang bumabaril siya. May padila-dila pa at kagat-labi. O ano, Lolo Arturo, ayos ba? Ayos! Ayos na ayos! Grabe, ang husay niyo po kasi bumaril eh. Kaya yun, nagsipagtakbuhan na po lahat ng hapon. Teka nga pala, Lolo Arturo. Saan ba punta nyo ngayon? At ano po ba yung daladala nyo sako? Malapit na kasing dumilim. Ang dilim ay may dalang kamalasan. Dahil darating na siya. Darating na siya! Sino po bang darating, Lolo Arturo? Sa kabilang bundok. Naroon siya. Doon siya matatagpuan. Hanapin niyo siya. Hanapin niyo siya roon. Naloko na, Julius. Ang layo na naman ang sagot ni Lolo Arturo sa tanong natin. Baka nagugutom na siya, mga chong. Lolo Arturo,
Gusto niyo po bang kumain? Halika po, bili po muna tayo ng kahit na tinapay para makakain po kayo. Wala na. Pinasabog ko na eh. Wala na sila. Wala na mga sakang. Hindi na nila magagawa pansakta ng mga kamag-anak ko. Nalipol ko na silang lahat. Patay na sila. Yari, mukhang matindi ang pagkalipas ng gutom kay Lolo Arturo ah. Buti pa, ibili na lang natin ng pagkain. Saka sa nakikita ko, gutom talaga siya. Kailangan makakain muna. Mabuti pa nga. Pero kahit mabusog pa natin si Lolo Arturo, tiyak ko, malayo pa rin ang isasagot niyan sa mga tanong natin. Pero may pagkakataon na maayos din naman siyang kausap at matino ang mga sagot. Oo nga, yun nga lang. Mas madalas yung sablay ang mga sagot niya. Si Lolo Arturo ay isa sa nagbibigay ng kasiyahan sa Baryo Mulawin. Sa kabila ng pagkakaroon nito ng kakaibang kalagayan at personalidad, wala namang nananakit sa kanya. Nagagawa pa ring igalang ang pagiging senior citizen nito. Ayon sa mga matatandang personal na nakakakilala kay Lolo Arturo, ay lumaban nga ito sa mga Hapon nung bata pa dahil ang tatay niya ay isang hukbalahap. Sa edad ni Lolo Arturo na nasa 80 anyos na, ay malakas pa rin ang katawan nito maliban sa mahina na ang pandinig. Isa sa nagiging dahilan kung bakit iba-iba rin ang isinasagot kapag may nagtatanong sa kanya. Naibili ng magtotropa ng tinapay si Lolo Arturo galing sa panalo nila sa paglalaro ng basketball ang kanilang ipinambili. Pagkatapos na ibigay sa matanda ang biniling tinapay, ay nagpaalam na sila sa isa't isa upang umuwi na sa kani-kanilang mga tahanan. O paano mga tol? Sibat na muna ako Kailangan ko nang umuwi. Sige Chong, bukas daan na lang ako sa inyo. Oo, sige. Ikaw ang bahala. Ingat ka, tol. Humiwalay na rin ng daan si Rocco, kaya si Julius na lang ang naiwang naglalakad. Mas malayo pa kasi ang bahay nila. Binagtas na rin ni Julius ang daan patungo sa tirahan nila ng kanyang lola Openg. Tanging ang lola na lamang niya ang kanyang kasama sa bahay dahil may kanya-kanya ng pamilya ang kanyang mga magulang. Nag-iisa siyang anak at may bago na ngang pamilya ang mga ito. Hindi sumama si Julius sa sino man sa mga magulang niya, kundi pinili niyang maiwan sa kanyang lola Openg. Hapon na ng mga oras na yon, nagsisimula ng dumilim. Tuloy-tuloy na pumasok ng bahay si Julius. Mula sa pinto ang kanyang binuksan, ay agad siyang nakarinig ng mga hikbi. Merong umiiyak. Nagdiretso siya sa kusina kung saan galing ang pag-iyak. Ganun na lamang ang pagtataka at pagkabahala ng binata nang makita niyang ang lola Openg niya ang umiiyak. Agad na lumapit si Julius sa kanyang lola. Lola, ano nangyari sa inyo? Bakit po kayo umiiyak? May dumating kanina po. Hindi ko inaasahan na bigla niyang pagdating dito. Sino po? Isa po ba kina nanay at tatay? At gusto nila po akong kunin sa inyo? Hindi. Hindi po. Hindi ang nanay at tatay mo. Iba. Nakakatakot na nila lang. Ano po? Nakakatakot na nila lang? Oo, apo. Isang aswang. May umataking aswang dito sa bahay natin. Maigit na lamang at hindi niya ako nagawang saktan. Sigurado po ba kayo, Lola? Hindi po kayo inano? O ginawa na masama ng aswang na yon? Hindi niya ako nasaktan na po. Dahil natakot siya sa asin na isinaboy ko sa kanya. Kaya hindi siya nakalapit sa akin. Buti po pala't may asin tayo at nasabuyan nyo. Kaya nga po, ngunit ko konti na yon. Naubos na lang isinaboy ko. Maigi na lang, hindi siya nagbalik pa. Kung hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi po bale, bibili na lang po ako ng mas maraming asin para may pangontra po tayo dito sa bahay natin. Nakakatakot talaga siya po. Mahaba ang buhok.
Mahaba mga braso na may matutulis na kuko. Pati ang pinti niya, nakabaluktot at mahaba rin. Napakabaho rin ang kanyang amoy. Bakit kaya sa dami ng bahay dito sa lugar natin, itong bahay pa natin na naisipang puntahan ng aswang na yon? Hindi ko rin alam, Apo. Parang meron siyang hinahanap. Ano po? Hinahanap? Ano naman kaya yun? Hindi ko rin alam, Apo. Nag-aalala ko na baka siya biglang bumalik. Huwag ka po mag-alala, Lola Openg. Ako po ang bahala sa inyo. Hindi ko po kayo pababayaan. Apo, hindi pang karaniwan ng aswang na yun. Kaya maling iniisip mo na magiging madali lang para harapin ang kagaya niya. Alam ko po yun, Lola. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako papayag na may gawin siyang masama sa inyo. Salamat, Apo. Dahil lariyan ka para protektahan ako. Batid man ni Lola Openg na hindi madaling kalaban ang isang kampon ng kadiliman. Subalit sa sinabi ng apo, ay naramdaman niya ang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanya ni Julius. Inalalayan ni Julius para tumayo ang kanyang lola at isinama ito sa kwarto upang dun ay magpahinga. Ang mabuti pa po ay magpahinga na po kayo, Lola Openg. Sana nga ay makatulog ako. Kapag ipinipikit ko kasi ang aking mga mata, nakikita ko ang aswang na yun, Apo. Pero kailangan niyo po magpahinga, Lola. Sige, Apo. Pipilitin ko. Huwag po kayo mag-alala. Babantayan ko po kayo para kung sakaling magbalik po ang aswang na yun, pagpuputol-putulin ko po talaga siya. Nakatulog din sa magdamag na lumipas ang matandang babae. Gaya ng ipinangako ni Julius sa kanyang lola, ay binantayan niya ito sa buong magdamag. Kinabukasan, sa pagkikita na magtotropa, ay nabanggit ni Julius ang tungkol sa naranasan ng kanyang Lola Openg. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Chong? Oo nga, Sandro. Hindi naman gagawa ng kwento si Lola Openg eh. Oo nga naman, Sandro. Saka, hindi siya katulad ni Lola Goyang, no? Teka, ba't napasok sa usapan natin si Lola Goyang? Bakit? Kumalat na ba sa buong baryo yung tungkol sa ginawa niyong kabulastugan? Hindi, Julius. Kaya nga, nagpapasalamat kami. Baka napag-isip-isip ni Lola Goyang na baka walang maniwala sa kanya. Kasi nga, ba't natin pag-iinteresang bosohan siya, di ba? Sa edad niyang yun? Aba naman. Gugustuhin ba nating masilipan siya? Baka pagtawanan pa siya at sabihin na gumagawa lang siya ng kwento. Tama ka rin doon, Rocco. Pero aral na rin yun sa inyo. Trip-trip lang naman yun eh. Pero kung si Teresa ang talaga naliligo doon, naka, patay na talaga. Talagang patay dahil baka sa barangay kayo magpaliwanag. Tapos, mapapahiya pa ang mga magulang nyo. Yun na nga eh. Kaya buti na lang talaga si Lola Goyang ang naliligo nang umiral yung kalokohan natin. Pero, punta tayo sa sinasabi mo, Julius. Tungkol sa aswang na umatake sa inyo. Ano kayang pakay niya? Hindi ko rin alam, Rocco. Pero sabi ni Lola, parang may hinahanap daw nang pumunta sa bahay namin yung aswang. Hindi kaya ikaw ang hinahanap nun? Aba, tol, bakit naman ako? Hindi kami close tong aswang na yun, oh. At lalong hindi kami friends. Malay mo, isa pala siya sa kakilala mo at gusto kang aswangin. Uy. Wala namang ganyanan, Rocco. Bakit? Natatakot ka ba sa aswang? Aba, tawag pa lang, di ba nakakatakot na? Pero kapag nakaharap ko yun, syempre, wala akong gagawin kundi labanan siya. Lalo na kung si Lola Openg ang babalikan niya. Alam niyo mga Chong, nakakabahala din yun na may gumagala ng aswang dito sa baryo Mulawin. Aswang? Ano sabi niyo? Merong aswang? Si Lolo Arturo naman naaagulat ka naman eh. Basta ka na lamang sumasagot sa usapan ng wala man lang abiso. Nandiyan ka pala. Nagulat nga din ako eh. Hindi natin namalayan ng biglang paglapit ni Lolo Arturo. Saka, parang interesado ka yata sa pinag-uusapan namin, Lolo Arturo. Kayo po ba?
nakita na po ba kayo ng aswang? Aswang. Narito na ang aswang. Sa gubat. Makikita niyo siya ron. Makikita niyo siya ron kung kailangan niyo siya. Alin po, Lolo Arturo? Naroon sa gubat ang kuta ng aswang? Yung ba ang ibig niyo sabihin? Sa gubat. Sa gubat makikita niyo siya. Malakas. Matapang. Mabangis. Kailangan niyo siya. Puntahan niyo siya. Lolo Arturo, ano po bang sinasabi niyo? Bakit nasa gubat? Hindi kaya may kuta raw ng mga aswang? Doon sila nagtatago? Baka yun ang tinutukoy ni Lolo Arturo. Huwag kayong matakot. Malakas. Matapang. Kailangan niyo siya. Doon sa malayo. Doon sa bundok. Maraming puno. Maraming halaman. Naroon siya. Ay nako, si Lolo Arturo talaga oh. Ginugulo niyo po ang usapan eh. Ikaw. Ikaw nga. Bakit po? Anong meron sa akin? May aswang. May darating na aswang. Umalis ka rito. Alis! Alis ka na! Si Lolo Arturo talaga oh. Ba't niyo ako pinapaalis? Saka Lolo Arturo, si Julius po yan, tropa namin. Di ba lagi niyo namang nakikita na kasama namin siya? Hindi. Alis ka rito. Alis ka rito. May aswang. Darating ang aswang. Kaya sa gubat, naroon siya. Ang taong yon, kailangan nyo siya. Kailangan nyo siya. Ang labo talaga ni Lolo Arturo. Ang hirap magets ng mga sinasabi. Andon sa gubat. Kailangan nyo siya. Dahil darating ang aswang. Kaya ikaw, umalis ka rito. Alis! Darating na ang aswang. Kukunin ka. Kukunin ka! Habang papaalis, ay tinuturo pa ni Lolo Arturo si Julius. Napakunot na lamang ang noo ng binata dahil hindi niya lubos maintindihan ang nais sabihin ng matandang lalaki. Para bang tinatakot pa si Julius. Si Lolo Arturo talaga. Parang puzzle. Ang hirap intindihin. Oo nga eh. Ang hirap talaga niyang intindihin. Saka, bakit kaya pa na sabi niya sa akin na umalis ako? Bakit niya ako papaalisin? Kukunin daw ako ng aswang? Gusto mo namang seryosohin yung sinasabi ni Lolo Arturo. Mga Chong, may sometimes talaga si Lolo Arturo. Kaya mahirap na paniwalaan natin yung mga sinasabi niya. Sa gayong pag-uusap ang tatlong magkakatropa, nang mula sa kalayuan ay narinig nila ang tila sigaw. Mula yon kay Lolo Arturo, kaya sabay-sabay na nagulat at nanlaki ang mga mata ng magkakaibigan. Naku po, sigaw yun ni Lolo Arturo ah. Bakit kaya siya sumisigaw? Mukhang may hindi magandang nangyayari sa kanya. Halos isa lang ang naging desisyon ng tatlong kabataan. Magkakasunod silang tumakbo upang puntahan ang pinagmulan ng sigaw ni Lolo Arturo. Isang masukal na lugar ang pinasok ng tatlo. Doon galing ang sigaw ng kanilang narinig. Ganun na lamang ang sindak nila nang makitang nakikipagpambuno sa isang aswang ang matandang lalaki. Kitang-kita ng magkakaibigan ang pakikipaglaban ni Lolo Arturo sa aswang na umatake sa kanya. Tantanan mo akong aswang ka! Tantanan mo ako! Huwag mo akong isama sa kalokohan mo! Bagamat naguguluhan ang tatlo, lalo na't wala naman silang anumang sandata upang labanan ng aswang na naroon. Anong gagawin natin mga tol? Kumuha kayo ng kahit na anong maaari nating gamitin para harapin siya. Ito, may nakita akong kawayan na matulis sa dulo. Pwede na to. Itong mga bato, ayos na to. Teka, itong mga halamang oregano. Alam kong ayaw ng aswang ang amoy nito. Ito ang gagamitin ko. Kanya-kanyang kuha ang tatlo ng mga bagay na maaaring gamitin para labanan ng aswang. Sa kanila nilapitan si Lolo Arturo na nakikipagpambuno pa rin sa halimaw. Sa kabila ng katandaan ay kaya pa rin niyang makipagsabayan sa halimaw. Tigilan mo si Lolo Arturo! Maawa ka sa kanyang halimaw ka! Isang matalim na tingin
ang pinukol ng aswang kay Rocco. Agad na nilamukos ni Rocco ang hawak niyang oregano. Nagbigay ito ng kakaibang amoy na kagad nanuot sa ilong ng aswang. Hindi niya yun nagustuhan at ilang sunod na bahing ang ginawa ng aswang. Kaya nabitiwan ito si Lolo Arturo na agad namang gumapang papalayo sa aswang. Nang makita na magtotropa na nakaalpas na si Lolo Arturo sa kamay ng aswang, ay sinamantala yon ni Julius at agad na ipinukol ang hawak niyang mga bato. Ilang sunod na bato ang tumama sa muka ng halimaw. Nasaktan ito kaya nagwala at umatungal. Nasapul ni Julius ang isang mata ng aswang at umagos doon ang kakaibang kulay ng dugo. Kinusot-kusot pa ang mata nito kaya lalo lamang nahirapang gumalaw ang halimaw dahil sa dugong dumadaloy sa kanyang mga mata. Maging ang isa pang mata ay nadamay na rin at napuno ng dugo dahil sa pagkusot. Kakapa-kapa ang aswang na hirap makakita. Nagkaroon ng pagkakataon si Sandro upang gamitin ang hawak niyang kawayang may tulis. Isinaksak niya ang tulis ng kawayan sa katawan ng aswang. Ramdam ng binata ang hirap upang itusok ito sa katawan ng halimaw. Subalit buong lakas at puwersa niyang ibinaon yun. Pumasok ang ilang pulgadang haba ng matulis na kawayan sa katawan ng halimaw. Pumalahaw ito at nasaktan. Ipinagpatuloy naman ni Rocco ang paglamukos sa dahon ng oregano upang lumakas pa ang kakaibang amoy. Saka inihagis niya ang nilamukos na dahon ng oregano sa aswang na pumapalahaw at nasasaktan. Lalo lamang itong nagwala dahil hindi na alam ng halimaw ang kanyang gagawin. Kaya kahit tirap siya ay piniling tumakbong papalayo. Gumigewang-gewang pa ito dahil hindi makita ang daan. Sanhi ng pagdurugo ng mga mata nito. Kaya lamang pinipilit pa rin ng halimaw na lumayo dahil pakiramdam niya mapapahamak siya hanggang sa ganap nang nawala sa kasukalan ang aswang. Nag-aalalang nilapitan na magkakaibigan si Lolo Arturo. Naawa sila sa kalagayan ng matandang lalaki. Nagkaroon ng mga kalmot at sugat sa muka na kagagawan ng aswang na umatake sa kanya. Kumusta po kayo, Lolo Arturo? Darating din ang panahon na magiging masaya tayo at payapa. Lo, sabi ko po, kumusta po kayo? May masakit po ba sa inyo? Tol Julius, huwag mo nang pilitin na sagutin ka pa ni Lolo Arturo. Mukhang okay naman siya eh. Mabuti na lamang at nakagawa tayo ng paraan para mapaalis ang aswang na yun. Naku, Lolo Arturo, ligtas na po kayo sa aswang. Wala na po ang aswang. Aswang! May aswang! Nakita ko siya! Nakita ko! May aswang! Oo nga po, kanina lang po may aswang talagang umatake sa inyo. Pansin ko kay Lolo Arturo, kapag tungkol sa aswang, parang naiintindihan niya tayo. Oo nga eh. Bakit kaya no? Hindi naman pwedeng tungkol lagi sa aswang ang pag-uusapan natin para maintindihan niya tayo. Kayo! Ikaw! Kayo! Nasa gubat. Naroon siya. Kailangan nyo siya. Siya ang makakatulong sa inyo. Hindi niya kayo pababayaan. Sino po ba nasa gubat, Lolo Arturo? Kaya na naman po kayo eh. Kailangan nyo siya. Naghihintay siya sa pagdating nyo. At ikaw! Oh, ako na naman po, Lolo Arturo. Umalis ka na dito. Magtago ka. Darating siya. Hahanapin ka. Ikaw yon. Sino po bang hahanap kay Julius, Lolo Arturo? Kailangan ko lang umuwi. Baka dumating uli siya. Aalis na ako. Ay nako, nakakapraning kausap dun si Lolo Arturo. Pero malaga, nailigtas natin siya dun sa aswang na umatake sa kanya. Pero saan nga kaya galing ang aswang na nakita natin kanina, no? Bakit tong baryo natin na napili niyang guluhin? Hindi dapat tayo pumayag na guluhin ng aswang na yun tong baryo natin. Kailangan may gawin tayo. Teka mga chong, ano naman magagawa natin? Saka, baka nga nakachamba lang tayo kanina na napatakbo natin ang aswang na yun eh. Baka sa susunod, hindi na natin kayanin dahil posibleng
magsama na siya ng iba pa niyang mga kalahi. Ang naging engkwentro ng magtotropa sa aswang at ang ginawa nilang pagliligtas kay Lolo Arturo ay lalo lamang nagpatatag ng pagkakaibigan ng tatlo. Magkakasama na silang umalis ng lugar na yon para umuwi na. Wala silang kaalam-alam na sa mga susunod na araw ay lalo pang susubukin ang kanilang pagkakaibigan dahil sa isang pangyayaring hindi nila kailanman inaasahan. Samantala, sa kubo na tirahan ni Lolo Arturo, nag-iisa ang matandang lalaki. Gabi na ng mga pagkakataong yun at ang buwan ay sumikat na. Nagbibigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng bahay ni Lolo Arturo ang sikat ng buwan. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa isang bangkito. Nakatitig sa buwan at may kung anong binubulong na tila may kinakausap ang matandang lalaki. Darating ang dilim. Guguho ang pag-asa. Lalaganap ang kalungkutan. Siya ang tanging sagot. Huwag matakot. Huwag bibitiw. At ang liwanag, katulad ng maliwanag na buwan, yun ay matutunghayan sa tamang panahon. Itinaas pa ni Lolo Arturo ang kanyang kanang kamay na tila gustong abutin ang buwan. Saka minsan pa'y nagsalita. Nararamdaman ko, andito na. May kailangan sila. Merong makukuha. Huwag sanang mapahamak. Huwag sana. Pumasok na si Lolo Arturo sa loob ng kanyang kubo. Tiniyak niyang nakasara ang pinto at bintana ng kubo na tila merong kinatatakutan. Kinabukasan, gaya ng dati, ay nakasanayan na ng magkakaibigang Sandro at Rocco na daanan sa bahay ang kaibigang si Julius. Siyempre, hindi masaya kapag hindi sila kumpleto. Meron silang planong puntahan at kailangan magkakasama silang tatlo. Nang tumapat ang dalawa sa bahay ni Julius, ay tinawag nila ang kaibigan. Yuhu! Chong! Julius! Nandito na kami! Halika na, Chong! May importante tayong lakad. Magpaalam ka na sa Lola Openg mo. Parang nabingi na yata si Julius ah. Dati naman, isang tawag lang natin, sumasagot na kagad siya. Baka naman tulog pa. Imposible yun. Ganitong oras, malapit na naman ang halian eh. Tapos tulog pa siya. Uy, Chong, si Lola Openg palabas ng bahay. Palapit sa atin. Lola Openg, magandang araw po. Isasama lang po namin sana si Julius. Nakatingin lamang sa kanila ang matandang babae. Maya-maya pa, biglang tumulo ang luha ng mata at humagulgol na ito. Oh, Lola Openg, bakit po? Ano po nangyayari sa inyo? May problema po ba? Ang apo ko, ang kaibigan niyong si Julius, nawawala siya. Ano po, nawawala? Paano po nawawala? Umalis po ba siya? Iniwan po kayo? Hindi. Kagabi lang ay nandito siya. Halos sabay pa nga kaming natulog. Kaya lang pagising ko, wala na siya. Ano pong ibig niyong sabihin na wala na siya? May kutob akong kinuha siya. Kinuha siya ng mga aswang. Teka. Sigurado po ba kayo na aswang po ang kumuha sa kanya? Ewan ko. Pero yun ang kutob ko. Dahil nung nakalang araw lamang, ay may aswang na dumating dito. Inatake ako. Para bang meron siyang hinahanap. Maigi na lamang at napaalis ko siya dahil sa asin na isinaboy ko. Pero naisip ko na baka nagbalik siya. Posible nga pong bumalik siya. Tapos kinuha niya po si Julius. Yun nga ang kutob ko. Dinala ng aswang na yun ang apo ko. Pero teka lang, Lola Openg. Bakit naman niya po tatangay ng kaibigan namin? Ano pong dahilan? Hindi ko rin alam. Pero wala akong ibang maisip na maaaring kumuha kay Julius. Kung tinangay po siya ng aswang, saan po kaya siya posibleng dalhin? Sa gubat. Sa kanilang baluarte. Ang alam ko, may baluarte na mga aswang na nakakubli sa gubat.
Totoo po ba sinasabi niyo, Lola Openg? Dati ko nang narinig ang tungkol doon. At sa kanilang balwarte, dinadala mga nila lang na kanilang kinukuha. Posibleng gawing pagkain, gawing alay, o kung ano pa man. Delikado pala ang buhay ng kaibigan natin, Sandro. Tama ka, Rocco. Baka kung anong gawin nila kay Julius. Kayo ang palalapit na kaibigan ni Julius. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo ang apo ko. Hindi ko kakayanin kapag tuluyan siyang napahamak. Gusto ko maibalik sa akin si Julius. Tulungan niyo sana ako. Huwag po kayo mag-alala, Lola Openg. Hahanap po kami ng paraan. Pakiusap, iligtas niyo ang apo ko. Kunin niyo siya sa lugar ng mga aswang. Umalis na ang magkaibigan. Iniwan na nila si Lola Openg. Bakas sa mukha ng matanda ang matinding takot at kalungkutan. Samantalang pagtataka at hindi pa rin makapaniwala sina Sandro at Rocco sa sinapit na yon ng kanilang katropa, ng kanilang matalik na kaibigan. Habang naglalakad ang dalawa, ay nag-uusap sila kung paano nila matutulungan si Julius. Tol Rocco, anong gagawin natin ngayon? Hindi ko rin nga alam eh. Paano kaya natin matutulungan si Lola Openg? Pero nangako tayo sa kanya. Chong, hindi madali ang harapin natin ang mga aswang. Hindi naman tayo mga superhero eh. Wala nga tayong kahit na anong sandata para gamitin laban sa mga aswang eh. Pero hindi pwedeng wala tayong gawin. Eh kung humingi kaya tayo ng tulong sa mga alagad ng batas, sabihin natin na nawawala ang kaibigan natin. Tapos ano pa sasabihin natin? Tinangay ng aswang, gaya na sinabi ni Lola Openg. Parang malabo yun, Rocco. Baka pagtawanan pa tayo ng mga pulis. Sabihin, mga siratok-tok tayo. Eh sa yun ang totoong nangyari. Yun ang sinabi ng lola ni Julius eh. Oo nga. Pero wala siya sapat na katibayan dahil hindi naman niya nakita nang kunin ng aswang ang kanyang apo. Sa kapalagay mo, maniniwala ba ang mga pulis sa atin? Subukan pa rin natin, pre. Wala naman sigurong mawawala kung gagawin natin yun. Ipinagbigay alam ng magkaibigan sa pulisya ang pagkawala ng kanilang kaibigan. Dumiretso na sila sa presinto at hindi na yun dinaan pa sa kapitan. Isa pa, mahigit isang araw na rin ang nakakalipas. Kaya nga lang, hindi sila nakakuha ng kahit na anong tulong mula sa kapulisan. Lalo na nang sabihin na posibleng kinuha ng aswang. Kundi pinagtawanan lamang sila dahil ang mga pulis na kanilang nakausap ay hindi pala naniniwala sa mga aswang. Sinabi lang nila na posibleng may sinamahan si Julius o kaya naman ay lumayas ito sa kanilang bahay. Ngunit hindi yun maaaring paniwalaan ni Rocco at Sandro dahil alam nilang maayos ang relasyon ni Julius at ng kanyang lola Openg. Kaya walang dahilan para lumayas ang binata. Kaya mas pinaniniwalaan nila ang mga sinabi ng matandang babae. Yun nga lang, hindi ito pinaniniwalaan ng mga alagad ng batas. Kaya umuwing bigo ang magkaibigan sa inaasahan nilang tulong. Ipinaalam nila yon kay Lola Openg. Nadismaya ang matandang babae dahil sa naging tugon ng mga pulis na nilapitan ni Rocco at Sandro. Kung wala talaga tayong maaasahan sa kanila, ano bang gagawin natin? Pero gaya nga po na sinabi namin sa inyo, Lola Openg, hindi namin pababayaan si Julius. Kami na po ang gagawa ng paraan para maibalik po sa inyo ang kaibigan namin. Diyos ko, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Aasahan ko ang tulong ninyo. Umalis na sa bahay ni Lola Openg sina Sandro at Rocco. Hindi nila maaaring biguin ang matandang babae na buo ang tiwala sa kanila. Seryoso ang pag-uusap ng magkaibigan habang naglalakad sila nang biglang humarang sa kanilang dinaraanan si Lolo Arturo. Bulaga! Lolo Arturo, kayo pala. Diyos ko, nakakagulat kayo. Bakit ba trip na trip niyong gulatin kami, ha? Nakita ko.
Malalim ang inyong iniisip. Siguro, gusto niyo sumisid sa malalim na dagat. Ay nako, yan na naman kayo Lolo Arturo eh. Gusto niyo na namang mag-joke eh. Dalawa lang kayo. Kulang kayo. Oo nga po Lolo Arturo. Nawawala po ang kaibigan namin eh. Kinuha raw po ng aswang. Lolo Arturo, sa palagay niyo po, kinuha ba talaga ng aswang si Julius? Ikaw talaga Rocco. Paano yun malalaman ni Lolo Arturo? Eh hindi nga niya masagot ng tama ang mga tanong natin. May aswang. Naroon sa gubat. Pumasok sa kanilang balwarte. Nasa balwarte ng mga aswang si Julius? Kailangan nyo siya. Naroon sa gubat. Ang tulong na hanap nyo. Naghihintay siya. Tol, pakinggan mo yung sinasabi ni Lolo Arturo. Di ba? Parang naiintindihan niya. Ewan ko ba Rocco? Ang sabi ni Lolo Arturo, nasa gubat. Doon, naghihintay. Lolo Arturo, sino po ba nasa gubat at naghihintay sa amin? Siya na kailangan nyo. Hanapin nyo sa gubat para sa kaibigan nyo. Naroon sa gubat ang tutulong sa amin para mailigtas si Julius. Nasa gubat. Hanapin nyo siya. Naghihintay lang sa inyo. Biglang tumalikod si Lolo Arturo. Bitbit nito ang isang bayong na may kung anong laman. Mga iba't ibang kalakal na iniipon niya at dinadala sa kanyang kubo. Oh, ba't ganyan ang pagkakatingin mo sa akin Rocco? Huwag mong sabihin, kursunada mo ako ah. Sisipain kita, hindi tayo talo. Loko, ano ba't sinasabi mo at bakit naman kita tataluhin? Hindi ganun yun. Bakit nga ganyan ang pagkakatitig mo sa akin? Hindi mo ba naiisip ang naiisip ko? Hindi, kasi hindi naman ako si B1 eh, at hindi ka rin si B2. Hoy, tumigil ka ha. Ang corny ng joke mo. Last mo na yan. Naintindihan ko. Ang sakin, yung mga sinabi ni Lolo Arturo, naisip ko, di kaya ang ibig niyan sabihin sa atin ay naroon sa gubat yung tutulong sa atin para mailigtas natin si Julius doon sa balwarte ng mga aswang. Tingin mo, ganun kaya yun? Eh yun ang pagkakaintindi ko sa sinasabi ng matandang yun eh. Saka yung pagkakawala ni Julius, di ba may nabanggit si Lolo Arturo na kukunin siya ng aswang? Teka, oo nga no. Ano gagawin natin ngayon, Chong? Ba't hindi natin subukan magtungo sa gubat? Seryoso ka, Chong? Oo naman. Para to sa kaibigan natin, oh. Baka nakakalimutan mo. May ipinangako tayo kay Lola Openg na gagawin natin ang lahat para ibalik si Julius. Kaya ba natin yung iniisip mo? Hindi ko rin alam, Chong. Pero dapat nating kayanin para kay Julius. Dapat, una nating hanapin yung sinasabi ni Lolo Arturo. Nasa gubat daw yung tutulong sa atin dahil naghihintay siya. Sino nga kaya yun? Baka lalo lang tayo mapahamak. Tepok tayo. Kung ano-ano kasi kagad ang iniisip mo eh. Ang isipin natin ngayon ay paano natin maililigtas si Julius sa kamay ng mga aswang na kumuha sa kanya. Kaya naman, agad na pinagplanuhan ng magkaibigan ang kanilang pakay na magtungo sa gubat. Gumawa na lamang sila ng dahilan kung paano magpapaalam sa kanilang pamilya. Kaya makaraang makapagpaalam ay naghanda na ang mga ito sa kanilang plano. Bago pa sila umalis ay nakita nila si Lolo Arturo. Nakangiti sa kanila ang matandang lalaki na tila ba nahuhulaan ang kanilang gagawin. Mag-ingat kayo. Lakasan nyo ang loob nyo. Hanapin nyo siya. Dahil siya ang kailangan nyo. Lolo Arturo, alam nyo kung saan kami pupunta? Doon sa malayo. Sa gubat. Sa kaligtasan ng kaibigan nyo. Alam nga niya, Sandro. Talagang kakaiba si Lolo Arturo. Naghihintay siya. Lahat ay gagawin niya para sa inyo. Kaya dapat nyo siyang makita. Tutulungan niya kayo.
Biglang hinawakan ni Lolo Arturo ang ulo ni Sandro at Rocco. Ipinatong ang dalawang kamay sa magkaibigan. Pumikit ang matanda na tila may ibinubulong-bulong. Tila ba umuusal ng isang orasyon ang matandang lalaki. Saka inilapit ni Lolo Arturo sa kanyang labi ang dalawang kamay na nakakuyom at may ibinulong doon. Saka biglang binuksan ang nakakuyom na palad na tila may isinaboy sa hangin. Lolo Arturo, ano po yung ginawa nyo? Orasyon po ba yun? Gawin nyo ang pagliligtas. Huwag kayong susuko. Huwag mapapagod. Sasamahan at tutulungan niya kayo. Tumalikod na ang matandang lalaki at iniwanan na ang magkaibigan. Bagamat naroon pa rin sa isipan nila ang pagtataka dahil sa ginawa ni Lolo Arturo. Pero pakiramdam nila'y may kakaibang dulot yun sa kanilang pagkatao. Wari bagay nagkaroon sila ng kakaibang enerhiya para maging matapang at buo ang loob sa gagawing paglalakbay. Binagtas na ng magkaibigan ang daan patungo sa gubat. Ilang oras din ang kanilang naging paglalakbay. Hanggang sa makarating sila sa lugar na may matatayog na puno. Tanging naririnig nila ay ang huni ng mga ibon at mga kulisap sa gubat. Ito na kaya yung gubat na pakay natin? Sa tingin ko, mukhang nandito na tayo. Madalas na rin punta ng iba't ibang tao ang lugar na to. Tignan mo, may mga balat ng pagkain ang nagkalat dito. May mga naiwan din lata ng pagkain. Siguro, may mga nagtotroso na pumupunta rito. O kaya mga nangangaso o nauhuli ng mga ibon. Napahinto sa pag-uusap ang magkaibigang Sandro at Rocco nang may marinig silang tila nagtatakbuhan. Chong, may iba pa nga nilalang na narito sa gubat. May mga yabag at parang merong hinahabol. Papalapit dito sa kinaroroonan natin. Dali, dito na muna tayo, Rocco. Magtago na muna tayo dito. Hindi natin alam kung ano o sino sila. Nagkubli sila sa makakapal na halaman na tumutubo sa pagitan ng malalaking puno. Sa kinaroroonan nila ay tiyak na hindi na sila makikita. Subalit natatanaw nila ang ilang kalalakihan na tumatakbo at may hinahabol. Rocco, tignan mo. Isang matandang lalaki ang hinahabol nila. Oo nga no. At halos kasing edad ni Lolo Arturo. Bakit kaya nila hinahabol yung matanda? Pero tignan mo, Chong. Kahit matanda na, malakas pa rin. Nagagawa pa niyang lundagin ang mga nakaharang na halaman sa dinaraanan niya. Bakit nga kaya hinahabol ang matandang yun? Lalong hindi makapaniwala ang magkaibigan nang abutan ng ilang kalalakihang humahabol ang matandang lalaki. Itinulak nila ito na halos mapasubsob na sa lupa. Sipa, tadyak at suntok ang pinakawalan ng mga ito. Awa ang naramdaman ni Sandro at Rocco, lalo na't nakikita nilang matanda na ang lalaking sinasaktan. Halos mamilipit ang matandang lalaki dahil sa ginagawang pananakit ng mga kalalakihang mangangaso. Teka, sobra na sila, Rocco. Hindi ko rin matanggap ang ginagawa ng mga lalaking yun, kahit hindi natin kakilala yung matandang sinasaktan nila. Ang sasama nila. Bakit nila kailangan saktan yung matanda? Tila wala yatang planong iwan ng mga kalalakihan ang matandang lalaki. Binalikan pa nila ito at muli ay pinagtulungang saktan. Sobra na to. Parang gusto na nilang patayin yung matanda. Halika, punta natin. Kawawa yung matanda. Tulungan na natin. Nagmamadaling lumapit ang magkaibigan sa mga kalalakihang nananakit sa matandang lalaki. Hoy! Mga ungas! Tigilan nyo yan! Bakit nyo ba siya sinasaktan? Hindi na kayo naawa sa kanya. Para nyo ng lolo yan, ah! Sumagot ang isa sa tatlong kalalakihan. Nakita ni Sandro na may mga dalang sibat at itak ang mga ito. Mga kabataang mangangaso. Ayon sa lalaking nagsalita, ay pinakialaman ng matanda ang ginawa nilang pangangaso. Itinataboy ang mga hayop na nakikita nila, kaya wala silang nahuli. Kaya nagalit sila sa matandang pakialamero. Pero hindi pa rin sapat yun para saktan nyo siya. Tantanan nyo na si Lolo.
Maawa kayo sa kanya! Hindi nagustuhan ng mga kalalakiang mangangaso ang ginawang pakikialam ng magkaibigan. Kaya naghanda sila para atakihin ng mga ito. Inihanda ang hawak nilang mga pana. Sige, subukan mong gamitin yung pana na yan. At tiyak, sabog ang katawan nyo. Inilabas ni Sandro ang isang lalagyan ng tubig na katulad ng isang granada. Ginamit niya yon upang takutin ang mga mangangasong kaharap. Dahil sa nakitang yon ng mga mangangaso, ay nagsipagtakbuhan ng mga ito at nagkakandarapa pa. Upang lalong takutin, ay nagkunwari si Sandro na ihahagis niya ang granada. Hayan na! Nariyan na ang granada! Sabog na kayo! Mga duwag pala ang mga ini. Takot sa peking granada. Kaya nga, buti na lang pala at itong mukhang granada na lagayan ng tubig ang dinala ko. Sa takot ng mga yon, mukhang hindi na babalik dito yon. Teka, si Lolo, tulungan natin siya. Agad nilang nilapitan ang matandang lalaki. Namimilipit pa rin na hawak ang kanyang tiyan dahil sa sakit na nararamdaman. Nakita nila ang galos at pasa sa muka at katawan ng matandang lalaki. Tinulungan nila itong tumayo. Lo, Ayos lang po ba kayo? kaya niyo po ba ang sarili niyo? Kaya ko mga amang. Kaya ko. Wala na po mga pasaway na yon. Ligtas na po kayo. Kaya nga po, tumakbo na po sila. Natakot po sa amin eh. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Iniligtas niyo ko sa mga lokong yon. Kaya nga po eh, buti na lang nakita namin kayo. Hindi man lang sila naawa sa inyo. Nagalit sila sa akin dahil pinigilan ko silang patayin ng mga hayop. Pinipili kasi nila ang mga batang hayop dito sa gubat, kaya pinakialaman ko sila. Mga siraulo pala talaga ang mga yun eh. Ba't mga batang hayop ang pinupuntirya nila? Lo, saan po ba kayo nakatira para ihatid namin po kayo sa inyo? Sumunod kayo sa akin. Malapit lang dito ang aking lungga. Kaya niyo po bang maglakad? Kaya ko, amang. Basta sumunod lang kayo sa akin. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Kaya gusto kong makabawi sa inyo. Alam ko na gutom kayo. Hindi na inalalayan pa ng magkaibigan ang matandang lalaki, kundi sinundan na lamang nila ito hanggang sa makarating sila sa bunganga ng isang kuweba. Pumasok sila roon sa loob. May tanglaw na sulo sa loob ng kuweba. May langis ang sulo, kaya hindi basta-basta mamamatay ang liwanag. Pumasok ang matanda at nakasunod pa rin ang dalawa. Nagtataka sila pagpasok sa loob ng kuweba na sa halip na makaramdam sila ng init dahil loob yon ng kuweba, ay may lamig silang naramdaman. Ang pagtatakang yon ni Sandro ay sinagot ng matanda. May tubig na umaagos sa loob ng kuweba. Naririnig niyo ba ang lagaslas ng tubig? Yun ang dahilan kung bakit hindi mainit dito sa loob. Dahil sa bukal dito sa loob ng kuweba. Ah, ganun po ba? Kaya pala malamig. Nag-iisa lang po ba kayo dito? Oh, mga amang, matagal na rin ako naninirahan dito. Pinili kong tumira dito sa gubat dahil dito ko natagpuan ang katahimikan, ang kapayapaang hinahanap ko. Siya nga pala. Ako nga pala si Conrado. Maaari niyo akong tawaging Lolo Conrado. Natutuwa po kaming makilala kayo, Lolo Conrado. Ako naman po si Sandro. Ako naman po si Rocco. Anong hangin ang napadpad sa inyo sa lugar na ito? Malamang, mahalaga ang sadya niyo. Opo, Lolo Conrado. Para iligtas po ang aming kaibigan. Opo, posible pong narito po siya sa gubat, sa sinasabing baluarte daw ng mga aswang. Ano ka mo? Patungo kayo sa baluarte ng mga aswang. Alam niyo ba ang sinasabi niyo? Bakit po, Lolo Conrado? Para niyo na rin sinabi na gusto niyo nang mamatay sa gagawin niyong pagtungo sa baluarte ng mga aswang. Hindi madali ang magtungo roon. Kung makakarating man kayo, maaaring hindi na kayo makauwi pa, kundi doon na kayo mamamatay. Pero Lolo Conrado,
Naroon po kasi ang kaibigan namin. Ibig po namin siyang iligtas. Sabi ko nga sa inyo, hindi madaling bagay ang inyong gagawin, lalo na sa inyong mga bagito at wala pang karanasan. Pero ano po ang gagawin namin? Siya nga po pala, Lolo. May nagsabi po sa amin na dito po namin makikita ang taong tutulong sa amin. At kailangan matagpuan namin siya. Kapag nakita po namin siya, ay hindi niya kami bibiguin. Sinong tao ba ang hanap nyo? Hindi po namin kilala eh. Pero nagsabi po sa amin na makikita namin siya rito ay ang kaibigan po namin na si Lolo Arturo. Saglit na natahimik si Lolo Conrado nang madinig ang pangalang binanggit ni Sandro. Tumitig ang matandang lalaking kaharap nila sa dalawang kabataan. Bakit po, Lolo Conrado? May problema po ba? Tamang tao ang kasama nyo ngayon. Ako ang hinahanap nyo. Ano po? Kayo ang tinutukoy ni Lolo Arturo? Ako ngayon. Si Arturo ay isa kong matalik na kaibigan. Marami kaming pinagsamahan. Maraming pinagdaanan. Yun nga lang, ay nagkahiwalay kami dahil sa kanya-kanyang gustong gawin sa buhay. At kung anong makakapagpasaya sa amin. Sinunod ang aming gusto, kaya nagkahiwalay kami ng landas. Pero sa puso't isip namin ay naroon ang tibay at alaala ng aming pinagdaanan. Salamat po. At natagpuan din po namin kayo, Lolo Conrado. Kung ganun, kayo po makakatulong sa amin ni Sandro para iligtas po ang kaibigan namin na naroon po sa balwarte ng mga aswang. Tama ka, Rocco. Maaari lamang akong makatulong. Kaya kayo pa rin ang gagawa ng paraan para iligtas ang inyong kaibigan. Pero paano po kaya namin gagawin yun? Wala po kami sapat na kakayahan. Isa pa, hindi pangkaraniwang nilalang ang mga aswang na yun. Tama ka, Sandro. Kaya hindi ko rin kayo basta isusubo. Dapat muna kayong sanayin. Sanayin? Ano pong ibig niyo sabihin? Sasanayin ko muna kayo kung paano lumaban sa mga kampon ng kadiliman. Ayos yun, Lolo Conrado. Gusto po namin yun. Kaya ngayon ay kumain na muna kayo at nang makapagpahinga. Dahil bukas na bukas din ang umaga, sisimulan natin ang gagawin niyong pagsasanay. Nilagang bungang ugat ang inihanda ni Lolo Conrado na may kasamang inihaw na karneng ibon. Yun ang magiging pagkain ng magkaibigan. Hindi sanay ang dalawang kabataan sa pagkaing inihanda ng matandang lalaki. Subalit wala silang karapatang magreklamo. Pinili nilang kainin yon para may laman ang kanilang tiyan bago sila matulog. Dahil gaya ng sinabi ni Lolo Conrado, ay sisimulan nila kinabukasan ang gagawing pagsasanay. Madilim pa ang paligid nang magulat ang magkaibigan dahil may matigas na bagay na dumampi sa kanilang mga hita. Bahagyang palo yun mula sa hawak na baston ni Lolo Conrado. Gising! Gumising na kayo! Hindi dapat nagpapaabot ng liwanag sa higaan! Halos magkasabay na bumangon ang dalawa. Pupungas-pungas pa sila dahil nakakaramdam pa rin ng antok. Tumayo na kayong dalawa at maghanda! Kailangan na natin simulan ang gagawing pagsasanay. Dapat ikondisyon na ang inyong katawan. Walang nagawa sina Sandro at Rocco. Hindi sila maaaring magreklamo. Kung anong gusto ng matandang lalaki ay siyang dapat nilang sundin. Kaya kahit tamad na tamad pa ang kanilang katawan, ay bumangon na sila. Naunang lumabas ng kuweba si Lolo Conrado at sumunod sa kanya ang dalawang kabataan. Nagsisimula pa lang lumaganap ang liwanag sa labas ng kuweba. Malamig ang lugar, kaya tama lamang para sa gagawin nilang pagsasanay. Makinig kayo mabuti. Sumunod kayo sa gagawin ko. Sisimulan natin ang lahat sa isang ehersisyo. Nagulat sina Sandro at Rocco sa bawat galaw ni Lolo Conrado. Mabilis ang kanyang kilos, hindi makikita sa kanya ang katandaan. Kaya lamang, bakit wala siyang nagawa nang pagtulungan siya ng mga mangangaso? Hindi niya na ipagtanggol man lang ang kanyang sarili. Naisip ng magkaibigan
Maaaring dahil naunahan lamang nila ang matanda. Isa pa, 3 ang kalaban. Wala rin anumang sandatang hawak ng pagkakataong yun si Lolo Conrado. Pilit na sinabayan ni Sandro at Rocco ang ginagawang ehersisyo ng matandang lalaki. Nahihirapan sila, ngunit kailangan nilang tiisin yun, lalo na't ang itinuturo sa kanila ay magagamit nila para sa pakikipaglaban at sa pagliligtas nila sa kanilang kaibigan sa baluarte ng mga aswang. Pagkaraan ng ilang oras na pagpapakondisyon ng kanilang katawan, ay saglit na pinagpahingan ni Lolo Conrado ang dalawa. Hindi pa tayo tapos, mga iyo. Kailangan maging mabilis ang inyong gagawing pagsasanay. Dahil hindi rin tayo dapat magtagal. Lalo na't hindi natin alam kung hanggang kailan ba mananatiling buhay ang kaibigan nyo sa baluarte ng mga aswang. Sana nga po, wala pa silang gawing masama kay Julius. Wala yung katiyakan. Magsisimula ang kanilang ritual sa pagbibilog ng buwan at malapit na yon dahil ilang araw mula ngayon ay kabilugan na. Sa sandaling yon, kailangang handang-handa na kayong dalawa. Pagkatapos ng ilang sandaling pamamahinga, ay bumalik sa loob ng kuweba si Lolo Conrado. Dala ang isang sako na merong laman nang lumabas ito at ibinabayon sa harap ng 2 kabataan. Kinuha ni Lolo Conrado sa loob ng sako ang 2 uri ng armas. Ibinigay niya kay Rocco ang isang karit at arnis naman na may matutulis na bakal ang dulo ang iniabot niya kay Sandro. Para sa amin po ba to, Lolo Conrado? Ito po ba magiging armas namin? Tama ka, Rocco. Yan ang mga armas na gagamitin nyo kapag pumasok na kayo sa baluarte ng mga kampon ng kadiliman. Hindi po namin alam kung paano gamitin ang mga to eh. Kaya nga ibinibigay ko na sa inyo dahil magpapatuloy tayo sa gagawin nyong pagsasanay. Unang lumapit si Lolo Conrado kay Rocco at itinuro ang tamang paghawak ng karit, kung paano ito gagamitin at paiikutin sa ere sa pamamagitan ng magkabilaang kamay. Mabilis ang bawat kilos ng braso ni Lolo Conrado. Nakakatakot lapitan habang nagpapalit-palit sa kanyang 2 kamay ang hawak na karit. Titig na titig si Rocco sa matandang lalaki at tinatandaan ang bawat galaw nito. Sunod namang ipinakita ng matanda kay Sandro ay ang tamang paggamit ng arnis. Hindi yun pangkaraniwang arnis dahil sa mga tulis na nasa dulo nito. Kaya kailangan doble ingat sa paggamit nun. Makikitang bisang-biyasa si Lolo Conrado sa paggamit ng arnis. Buong maghapon ay pinagtiyagaan ng matandang lalaki ang pagtuturo sa 2 kabataan. Hindi naging madali ang pagtuturo at pagsasanay, lalo na't sa isang maling kilos nila ay maaari silang masaktan at masugatan. Ngunit sa husay at pagtitiyaga ni Lolo Conrado sa pagtuturo sa 2, ay madali silang natuto. Sa 2 araw ng kanilang pagsasanay, ay kabisado na nina Sandro at Rocco ang tamang galaw at paggamit ng armas. Napapangiti pa nga si Lolo Conrado dahil nakita niya ang pagpupursigi ng 2 kabataan at madaliling natuto ang mga ito. Kaya sa 3 araw ng kanilang pagsasanay, ay alam ni Lolo Conrado na handa na ang magkaibigan para sa kanilang misyon. Masaya ako na mabilis kayong natuto, Sandro at Rocco. Hindi na sayang ang aking pagod. Nakita ko ang determinasyon nyo, ang katangian ng isang magiting na kawal. Kawal? Kawal po, Lolo Conrado? Tinawag niyo po kaming kawal? Ngayon ay mga kawal na kayong maituturing dahil kayo ang haharap sa mga aswang upang iligtas ang inyong kaibigan. Bukas, sa pagbilog ng buwan, yun na rin ang tamang sandali para magtungo kayo sa baluarte ng mga aswang. Nagkatinginan ang magkaibigan. Nakaramdam sila ng kasabikan na may kasamang pag-aalala. Subalit alam nilang sapat ang mga naituro ni Lolo Conrado para harapin ang mga kampon ng kadiliman.
Pero hindi ko kayo basta pakakawalan. Na tanging sandata at kaalamang itinuro ko ang inyong dalang armas. Meron pa akong ibibigay sa inyo na mas mahalaga. Isang maliit na supot ang inilabas ni Lolo Conrado na kinuha niya sa kanyang suot na pantalon. Inilabas ang laman noon at tumambad ang pinagbiyak na maliit na bato. Isa itong buhay na bato na hugis bilog, subalit hinati sa dalawa. Para sa iyo ang isang bahagi ng batong buhay, Sandro. At sa iyo naman, ang isang kahati, Rocco. Tinanggap ng magkaibigan ang bawat bahagi ng biyak na batong buhay. Ang batong buhay na yan, ang isa pang makakatulong sa inyong dalawa. Ano pong meron ng batong buhay na to, Lolo Conrado? Paano po ito makakatulong sa amin, Lolo? Hindi yan pangkaraniwang butong buhay, kundi nagtataglay din yan ng bisa ng pambihirang kakayahan. Isa yan sa mga anting-anting na aking tinatago. Kaya nga hanggang ngayon ay buhay pa ako at nakakaya kong mamuhay dito sa gubat ng nag-iisa dahil sa aking anting-anting. Ginagamit ko lang ang mga yon kung kinakailangan. Ibig sabihin, may taglay po pala kayong agimat? Pero ba't hinayaan niyo pong bugbugin kayo ng mga mangangaso? Hindi po kayo gumante. Sabi ko nga, kung talagang kailangan lang, saka ako gumagamit ng agimat. Pero alam kong hindi ako planong patayin ng mga mangangasong yon na gumulpi sa akin, kundi nagalit lamang sila sa ginawa ko. Pero kalimutan na natin yon. Ang mahalaga ngayon ay ang inyong misyon upang iligtas ang inyong kaibigan. Kaya naghanda na ang magkaibigan. Nagluto ng masarap na pagkain si Lolo Conrado dahil hindi niya rin alam kung gaano katagal ang kanilang gagawing pagliligtas sa kaibigan si Julius na bihag ng mga aswang. Isang masarap na hapunan ang inihanda ng matandang lalaki. Dahil pagod din sa maghapong pagsasanay ang dalawa, kaya nilantakan nila ang masarap na pagkain. Napapangiti na lamang si Lolo Conrado habang pinagmamasdan ang magkaibigan. Aba, hinay-hinay lang mga utoy. Baka naman hindi na kayo makagalaw dahil sa sobrang kabundatan. Kayang-kaya po namin. Sanay po kaming lumaban ng busog. Kaya nga po, Lolo, yun po ang aming energizer. Mas aktibo po kami kapag busog. Hala, sige. Pagkatapos kumain ay magpahinga na kayo dahil konting oras na lamang ang natitira at sasamahan ko na kayo sa daan patungo sa baluarte na inyong pupuntahan. Ilang oras din na nakatulog ang magkaibigan at ginising na ito ni Lolo Conrado. Pinaghanda na sila para sa kanilang misyon. Dinampot ni Sandro at Rocco ang sandata na ibinigay sa kanila ng matandang lalaki. Ang bahagi naman ng biyak na batong buhay ay naroon na rin sa kanilang mga bulsa. Nakalagay sa isang supot yun at tiniyak na hindi basta-basta mahuhulog. Mahalagang nakadikit sa kanilang katawan ang batong buhay upang ang bisa nito ay mapakinabangan nila. Binagtas ng tatlo ang kadiliman ng gabi at ang madawag na daan patungo sa baluarte. Ang liwanag ng buwan ay hindi pa sapat upang tanglawan ang kanilang dinaraanan. Subalit maya-maya lamang ay mas sisikat na ang buwan at magbibigay na ito ng mas malawak na liwanag sa kanilang daan. Huminto sa paglalakad si Lolo Conrado. Lolo, bakit po kayo huminto? Dito na po ba yun? Ito na ang lagusan patungo sa inyong pakay na lugar. Hindi ko na kayo maaaring samahan pa. Hala, bakit po Lolo Conrado? Kailangan ka pa po namin. May tiwala na ako sa inyong kakayahan. Magagawa nyo, Sandro, Rocco. Hindi nyo na kailangan ng tulong ko. Pero, Lolo Conrado, kaya nyo na yan. Nakikita ko at ramdam ko ang inyong husay. Kaya alam kong malalagpasan nyo yan. Isa pa, ipinagkatiwala ko sa inyo ang mutya ng batong buhay. Kaya hindi kayo pababayaan yan. talaga po ba hindi kayo sasama? Hindi nga, Apo.
Dahil ang pagpasok sa loob ng baluarte ay maaaring maging kahulugan ng aking kamatayan. Lalo na't sa ngayon ay kayo ang may hawak ng mutya. Kaya pakaingatan nyo yan. Wala nang nagawa ang magkaibigan. Naintindihan nila ang dahilan ni Lolo Conrado. Mas inuna ng matanda ang kaligtasan nila, kaya ipinagkatiwala sa kanila ang mutya. Kaya hindi nila dapat biguin ang matandang lalaki. Nagsimula ng magbigay ng lalo panliwanag ang buwan. Iniwan ni Lolo Conrado ang dalawa upang bumalik na siya sa kuweba na kanyang kanlungan. Pinasok na ni Rocco at Sandro ang lagusan patungo sa baluarte ng mga aswang. Walang katiyakan ang kanilang pagtungo roon dahil tanging ang sandata at turo lamang ni Lolo Conrado maging ang pinagbiyak na batong buhay ang kanilang pinanghahawakan. Nang mapasok na ni Sandro at Rocco ang naturang baluarte, ay bigla silang natigilan dahil agad silang sinalubong ng mga nilalang na lumilipad. Mga aswang na tiktik ang mga yon na agad na umatake sa kanila. Maaaring sila din ang bantay sa daan ng lagusan. Hindi nagpakita ng takot at pagkabahala ang magkaibigan. Hawak nila ang armas na ibinigay sa kanila ni Lolo Conrado. Sa bawat pagsugod ng aswang ay buong tapang at lakas nilang hinaharap ang mga ito. Humihiwa sa leeg at sa iba pang bahagi ng katawan ng mga aswang ang hawak na karit ni Rocco. Pumapalaw ang aswang na kanyang nasusugatan at ang dugo ay tumitilamsik. Samantalang bumabaon naman ang arnis na may matutulis na bakal sa katawan ng mga aswang. Yun ang gamit ni Sandro para harapin ang mga umaataking halimaw. Matindi ang nangyaring sagupaan sa pagitan ng magkaibigan at ng mga umaataking aswang na tiktik. Ngunit napagtagumpayan yun ng dalawa. Ngunit ganun na lamang ang pagtataka ng dalawa na ang mga aswang na patay at nakahandusay sa damuhan ay bigla na lamang nawala na tila tinangay ng isang makapal na usok. Hala! Saan napunta ang mga aswang? Tinangay ng usok, Sandro. Baka buhayin uli ang mga yon. Hindi matatapos ang pagsagupa natin sa kanila kung mabubuhay uli ang mga aswang na pinatay na natin. Hindi siguro. Baka ganun talaga kapag napapatay ang mga aswang dito sa kanilang baluarte. Naglalaho na parang bula. Mabuti pa, ituloy na lang natin ang paglalakad. Mukhang malapit na tayo sa pinakapusod ng baluarte. Malamang, naroon ang kaibigan natin. Nagsimula na maglakad muli ang dalawang magkaibigan. Bigla silang napahinto sa malakas na tunog ng kung anong ugong. Galing ang ugong na yon sa isang tambuli. Kasunod ay ang malalakas na hampas ng tila tambol. Nagsimula sa marahan tunog hanggang sa bumilis ng bumilis yun, saka biglang huminto at nawala. Ano kayang ibig sabihin nun, Rocco? Baka yun ang hudyat ng pagsisimula ng kanilang ritual, yung kanilang seremonyas. Dapat na natin makita si Julius. Baka siya ang dahilan ng pagsasagawa nila ng ritual. Ipinagpatuloy ng magkaibigan ang pagpasok sa lugar na yon hanggang tumambad sa kanila ang isang malawak na tila komunidad. Naliliwanagan yon ng maraming sulo na maliliit at malalaki. May mga kubo na yari sa mga kugon at kahoy. Naisip nila, yun na marahil ang sinasabing balwarte ng mga aswang. Napasok din nila ang lugar na yon sa wakas. Humanap sila ng pwesto para makita ang kanilang hinahanap na kaibigan. Hanggang sa makita ng dalawa ang isang hawla o kulungan na yari sa malalaking kahoy. Naroon sa loob si Julius at nakagapos. Rocco! Rocco! Tignan mo! Ayun si Julius, oh! Nakita ko na siya! Nakita ko na rin, Sandro. Nasa loob siya ng isang kulungang kahoy. Dapat na tayo makahanap ng paraan kung paano tayo makakalapit sa kanya at mailigtas siya. Nasa kanilang kubo pa ang mga aswang. Hindi pa sila lumalabas para sa kanilang gagawing ritual. Dapat na tayo makalapit sa kinaroroonan ni Julius ngayon. Pero paano? May naisip ako, Sandro. Napanood ko yun sa isang pelikula kung ano ang ginawa nila para hindi sila maamoy ng mga aswang at hindi sila mapansin kahit nakikihalubilo. Paano?
Sinabi ni Rocco kay Sandro ang dapat niyang gawin. Humanap sila ng lugar na maputik at hindi naman sila nahirapang makakita nun. Ayon kay Rocco ay kailangan nilang kulapulan ng putik ang kanilang buong katawan upang hindi maamoy ng aswang na may ibang nilalang silang kasama. Kaya makakagalaw sila sa loob ng balwarte habang nagtatago sa dilim. Agad nilang ipinunas sa kanilang katawan ang putik na kanilang nakita. Walang katiyakan kung epektibo ba yun, pero dapat nilang subukan. Hindi naman sila nabigo dahil pagkaraang kulapulan nila ng putik ang kanilang katawan ay nakalapit silang magkaibigan sa lugar kung nasaan ang kaibigan nilang si Julius. Hindi sila napansin ng mga aswang na naroon. Julius! Julius! Nandito na kami! Rocco? Sandro? Ililigtas ka namin. Ilalabas ka namin sa kulungang yan. Salamat at hindi niyo ako pinabayaan. Huwag ka na muna magpasalamat, Chong. Hindi ka pa namin naililigtas. Andito pa tayo sa balwarte ng mga aswang. Kailangan mo ng pamputol ng tali dito sa kulungan. Ako na ang bahala. May karit akong dala. Nagmamadaling pinutol ni Rocco ang nakataling lubid sa kulungan ni Julius. Nang matanggal yon, ay nabuksan ang kulungan. Wala pa ring nakakapansin sa kanila. Hanggang sa ganap na nilang mailabas ng kulungan ang kanilang kaibigan. Sandali, hindi maaaring walang nakatali sa loob ng kahoy na kulungan. Makakahalata sila. Anong gagawin natin? Alam ko na, may naisip akong paraan. Humanap si Rocco ng isang nilalang na naroon sa balwarte. Isang aswang na nasaan yung tao ang nakita niya na natutulog. Agad itong inupakan ni Rocco at nang mawalan ng malay ay saka binuhat at inilapit kina Sandro. Julius! Hubad! Bilisan mo! Bilisan mo! Ano? Tol naman! Pati ba ako tataluin mo? Gusto mo ba akong pagtripan? Bading ka na ba? Sira ulo! Ano ba sinasabi mo? Kailangan kang magubad para magpalit kayo ng suot na damit nitong lalaking pinatulog ko. Siya ang ilalagay natin dun sa loob ng kulungan. Sige na, Julius. Tama ang naisip ni Rocco. Sundin mo na lang. Sorry, akala ko kung ano na ang gusto mong gawin sa akin eh. Agad na sumunod si Julius. Hinubad niya ang suot na damit. Hinubaran naman ni Rocco ng damit ang lalaking nakita nila. Pinagpalit nila ang suot na damit ng mga ito. Saka maingat na ibinalik sa loob ng kulungan at iginapos doon ang lalaking aswang. Ayos, hindi na sila makakahalata. Buti na lang at buhay ka pa hanggang ngayon, Julius. Di ba? Ngayon nila gagawin ang ritual? Oo, tama ka. Kaya nga nagpapasalamat ako sa pagdating nyo dito eh. Kundi, ngayon na rin ang katapusan ko. Magiging kwento na lang ako. Bakit, Chong? Ano bang gagawin nila sa'yo? Kailangan ko lang naman makipagkuyang-yangan sa kanilang reyna. Dun sa reyna ng mga aswang habang gumagawa sila ng seremonyas. Oh, ayos naman pala eh. Ayaw mo nun? Makakatikim ka ng chicks na aswang? Si Raulo, anong ayos dun? Kung gusto mo, ikaw na lang. Teka. Pero bakit ikaw ang napili nila? Ang narinig ko, dahil sa pagiging mistiso ko, ang kailangan nila ay katulad ko para lahian ng kanilang reyna. Dahil mas magiging malakas ang lahi na maaari ko daw ipunla dahil sa aking kulay. Kaya lang mga tiyong, hindi doon natatapos yun. Dahil pagkatapos ng kanilang plano at pakikipagkuyang-yangan ko sa kanilang reyna, ay papatayin nila ako para ihalo ang aking sariwang dugo sa kanilang espesyal na alak. Dahil ang dugo mula sa gaya ko ay magbibigay sa kanila ng higit panlakas at magpapabata sa kanila. Yun lang. Tapos ka na talaga. Sige na. Tama na ang tsikahan nyo. Kailangan na nating umalis dito. Kumilos na ang tatlo para makalabas na sila sa lugar na yon. Kaya nga lamang, bago pa sila makaalis ng lugar, ay muling tumunog ang tambuli. Kasunod nun ay naglabasa na sa kani-kanilang kubo ang mga aswang na doon ay nagpapahinga. Nasaan yung tao pa ang mga ito, subalit mababakas sa mukha nila ang kakaibang itsura at pagkakaroon ng madidilim na kulay ng mga mata. Naku po, naloko na. Magsisimula na sila.
Paano pa tayo makakaalis dito? Ang dami na nila. Tsak mapapansin na nila tayo. Halika, dito tayo sa gawing kanan. Walang ganong dumadaan dito. Dito tayo lalabas. Nagmamadaling sumunod sina Rocco at Julius sa lugar na sinabi ni Sandro. Kaya lamang, nang marating nila ang dulo, ay may bakod na nakaharang. Malalaki at matataas na kahoy yun. Patay na. Wala tayong malulusutan dito. Hindi tayo makakalabas. Maraming mga aswang na-a-attend sa kanilang ritual. Kung ganon, dito na muna tayo. Ang mahalaga ay hindi nila tayo makita. Maganda ang lugar na kinaroroonan ng tatlong kabataan dahil kitang-kita nila ang tila entablado kung saan gagawin ang ritual. Tanaw din nila ang kulungang kahoy kung saan naroon sa loob ang walang malay na nilalang na ipinalit nila kay Julius. Minsan pa ay tumunog ang tambol. Biglang nagsigawan ang mga aswang na naroon. Lumuhod sila at yumuko. Mula sa isang madilim na lugar ay lumabas ang isang nilalang na kinikilala nilang reyna ng mga aswang sa baluarte na yon. Dahil nga tinaguri ang reyna, ang unang papasok sa isipan nila ay isang magandang nilalang kapag ito ay nasa anyong tao. Subalit isang babaeng napakataba ang reyna na pinuno sa loob ng baluarte. Isang ibong buitre naman ang nakadapo sa balikat nito na posibleng alaga ng reyna. Impit na tawa ang pinakawalan ni Sandro nang makita ang kinikilalang reyna ng mga aswang. Just King yan. Para lang palang aparador sa laki ang katawan ng kanilang reyna. Ibig sabihin, yan pala makakakuyang-yangan mo, Julius. Nakakaumay yan. Grabe. Buti na lang talaga at pinuntahan niyo ako rito. Hindi ko kaya makipagbembangan sa babaeng yan. Yaks! Baka mo, ikamatay mo pa pag nagkataon. Mukhang hanggang 10 rounds, kaya niyan eh. Pipigain ka talaga niyan. Ubus talaga ang buong pagkatao mo, maniwala ka. Samantala, puntahan naman natin ang kinaroroonan ng reyna ng mga aswang. Reyna Barbara, handa na po ang lahat. Maaari na po simulan ang ritual upang inyo nang maaniig ang lalaking magbibigay sa inyo ng punla para sa susunod na magiging pinuno ng mga aswang dito sa ating baluarte. Sumenyas ang isang lalaki upang kunin ang nasa loob ng kulungang kahoy. Sumunod ang mga inutusan, subalit hindi makapaniwala ang mga kumuha sa lalaking nasa loob ng kulungan nang makita ang nasa loob nito. Bakit? Anong nangyari? Ilabas niyo na siya. At kanina pa ako nasasabik na makasipig siya. Ano pang ginagawa nyo? Gawin nyo na ang utos ko. Huwag niyong paghintayin si Reyna Barbara. Huwag niyo akong galitin. Ilabas na ang lalaking bihag. Dahil nagagalit na ang reyna, kaya inilabas nila ang lalaki na noon ay unti-unting nagkakamalay at iniharap yun sa reyna. Hindi maaari. Hindi yan ang lalaking kinuha niyo mula sa kapatagan. Hindi siya yon. Sino ka? At bakit ikaw nasa loob ng kulungang kahoy? Hindi makasagot ang lalaki sapagkat siya man ay hindi alam kung bakit siya nakakulong. Alisin niyan dito. Hindi ko siya kailangan. Patayin niyan. Sinira niya ang ating gagawing seremonyas. Ano pang hinihintay nyo? Paslangin ang lalaking yan! Nasaan? Nasaan ang lalaking pupunla sa akin? Bakit wala siya? Hindi ko rin po alam, mahal na Reyna. May sumira ng ating plano. Hindi ito maaari. Alam kong narito pa siya. Hanapin niyo ang lalaking yon. Ang lalaking mistiso na magpupunla sa akin. Hanapin niyo! Agad na kumilos ang mga aswang na naroon. Nagkanya-kanya sila ng lakad upang hanapin si Julius. Nakita ng tatlo ang nangyayaring kaguluhan. Alam nilang nasa panganib sila dahil halos lahat ng mga aswang na naroon sa baluarte ay kumikilos na upang hanapin si Julius. Rocco, humanda ka. Ito na ang hinihintay natin. Kanina pa ako nakahanda, Sandro.
Haharapin niyo ang mga aswang na nandito? Sigurado kayo? Oo, Julius. Yun ang tanging paraan para makaalis tayo ng ligtas dito. Kakayanin niyo ba? Hindi sila pangkaraniwan. Mga aswang sila, baka nakakalimutan niyo. Magtiwala ka sa amin, Julius. Hindi kami pupunta dito na hindi kami nakahanda. Nakikita mo tong hawak namin sandata. Ito ang gagamitin namin para lipulin ng mga kampo ng kadiliman. Hindi ka namin maaaring isali sa gagawin namin, Julius. Kaya mas mainam kung magtatago ka lamang muna dito. Katulad namin ay baluti mo rin ng putik ang buong katawan mo para hindi ka mapansin ng mga aswang at hindi ka rin nila maamoy. Sige, gagawin ko yun. Pero mag-ingat kayong dalawa, mga tiyong, ha? Iniwan na ni Sandro at Rocco si Julius. Agad namang humanap ang binata ng putik upang sundin ang iniutos ni Sandro. Dahil ganap nang lumantad ang magkaibigan, kaya agad silang nakita ng mga aswang na humahanap kay Julius. Nasaan yung halimaw na mga ito? Halos sabay-sabay nilang sinugod ang dalawang kabataan. Nagtalikuran sila sa pagharap sa mga nilalang ng dilim na umaatake sa kanila. Buong husay na sinugod ni Sandro ang aswang gamit ang kanyang kakaibang uri ng arnis. Halos pumutok ang ulo ng aswang na tinatamaan ito. Kapag nahilo na yon, ay agad tinutusok yon sa katawan. Kaya walang kawala ang bawat halimaw na umaatake kay Sandro. Lahat ng natutunan niya na turo ni Lolo Conrado ay ginamit niya para harapin ang mga nakakatakot na nilalang. Ganon din si Rocco. Ang bawat aswang na sumagupa sa kanya ay agad niyang ginamitan ng karit. Humihiwalay sa katawan ng ulo ng aswang na makakalawit ni Rocco. May ibang napuputol ang ibang bahagi ng katawan. Walang nakakaligtas sa galit ni Rocco na mga kampon ng dilim. Gaya ni Sandro, inalala niya ang lahat ng turo ni Lolo Conrado na nagtiyagang nagturo sa kanila. Matagal ang kanilang naging pakikipaglaban sa mga aswang na nasa loob ng baluarte. Tila ba walang katapusan ang pagdating ng mga aswang. Pagkatapos nilang mapatay ang unang grupo, ay may sumunod pa sa mga ito. Wari bang walang katapusan, subalit hindi nakakaramdam ng pagod ang magkaibigan. Yun naman ang bisa ng mutya ng batong buhay sa kanilang katawan. Nagiging buhay na buhay ang kanilang dugo at lakas. Walang pagkapagod at hindi nakakaramdam ng panghihina. Kaya mo pa ba, Rocco? Oo, Sandro, kayang-kaya pa. Hikin lang sa akin to. Maigi na lamang at ipinagkatiwala rin sa atin ni Lolo Conrado ang kanyang mutya. Tama ka, Sandro. Iba ang pakiramdam ko habang nakikipaglaban at nadadaig natin ang mga aswang, lalo kung lumalakas. Tama ka, yun din ang akin nararamdaman. Habang nag-uusap ang magkaibigan, ay nagagawa pa rin nilang makipaglaban sa mga aswang na umaatake sa kanila. Minamani-mani lamang ng dalawa ang pagharap sa mga aswang na tila walang katapusan ang pagdating. Hindi naman makapaniwala si Julius sa kanyang napapanood na pakikipaglaban ng kanyang mga kaibigan. Bilib na bilib siya sa bilis at husay ng mga ito dahil hindi siya dadayain ng kanyang nakikita. Kakaiba ang ipinakitang galing ng mga ito. Astig! Imba! Ang galing ng mga kaibigan ko, ah. Hindi ko akalain na ganyan sila kahuhusay. Mapapasana all ka na lang talaga. Kailangan, maturuan din nila ako pagkatapos ng labang to. Hindi ako papayag na silang dalawa lang ang mahusay sa pakikipaglaban. Dapat ako rin. Inggit ang nararamdaman ni Julius. Gusto niyang sumali sa ginagawa ng mga kaibigan. Pero alam niyang hindi niya kaya ang ginagawa ng mga ito. Kaya namalagi na lamang siyang nakakubli. Para din yun sa kanyang kaligtasan. Ang liwanag ng buwan ay unti-unting dumilim. Kasabay nun ay ang katahimikan sa paligid. Ang aswang na kanina lang ay tila hindi na maubos-ubos ay biglang nawala. Napaisip tuloy ang magkaibigan kung nalipol na nga ba nila ang lahat ng mga aswang na kanina'y umaatake sa kanila. Bakit bigla silang nawala, Rocco? Hindi ko rin alam, Sandro. Pero ang malaga, wala na ang mga aswang. Ang kanilang reyna. Ayun, walang kasama. Dapat tapusin na rin natin siya. Puntahan natin. Dapat na rin siya mawala.
para tuluyan na mabura ang baluarte niya. Sinugod ng dalawang kabataan si Reyna Barbara. Pinaikutan nila ang matabang Reyna habang nakaposisyon sila. Hawak ang kanika nilang sandata. Ang lakas ng loob nyo. Kayo pa lang ng gulo dito sa aming baluarte. Oo, dahil kailangan malipol ang gaya niyong masasama. Hindi na dapat pa binubuhay ang mga kampo ng kadiliman na kagaya nyo. Kung iniisip nyong dalawa, nakakayanin nyo ko. Nagkakamali kayo. Hindi ang gaya nyo ang papatay sa akin. Biglang nagbago ang anyo ni Reyna Barbara. Ang malaking katawan nito ay nagkaroon ng maraming paa na gaya ng isang gagamba, habang ang ulo ay namalagi sa dating anyo. Anak ng halimaw, naging babaeng gagamba ang Reyna ng mga aswang. Kakaiba talaga siya. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kapangit na Reyna. Ang sama ng dila mo, binata. Ikaw ang kauna-unahang lumait sa akin ng ganyan. Bakit? Totoo lang naman ang sinabi ko ah. Pangit ka! Pangit ka talaga! Lalong nagalit ang Reyna na nasa anyo ng babaeng gagamba. Hindi niya matanggap ang panglalait ni Rocco. Nagwala ito at iginalaw ang mga paa upang buhatin ang binata. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo! Sandro, hindi niya tayo titigilan. Sa dami ng paa niya, mahihirapan tayo. Kaya gamitin mo ang arnis mo. Kailangan bulagin mo siya para hindi niya tayo makita. Gumawa ng paraan si Sandro kung paano niya masusundot ang mata ng Reyna ng mga aswang na nasa anyo ng isang babaeng gagamba, hanggang sa magkaroon ng pagkakataon ang binata dahil na rin sa tulong ni Rocco. Unang tinamaan ng arnis ni Sandro ang isang mata ng Reyna. Isinod ang isa pang mata hanggang sa tuluyan na itong hindi nakakita. Nagwala ito at agad namang ginamit ni Rocco ang karit para isa-isang putulin ang paa ng babaeng gagamba hanggang sa ganap nang maputol ang mga ito. Dahil sa ginawang yon ng magkaibigan, ay wala nang kawala pa ang Reyna ng mga aswang, kaya bumalik na ito sa dating anyo. Sugatan ng katawan at halos hindi na makakita. Mga hayop kayo! Pagbabayaran nyo ang ginawa nyo ito sa akin! Magbabayad kayo! Hindi mo na kami masisingil, pangit at matabang Reyna, dahil tuluyan ka na namin papatayin! Huwag na natin patagalin, Sandro. Tapusin na natin siya. Nagtulong ang magkaibigan upang ibigay na ang kamatayan sa Reyna ng mga aswang. Palahaw at walang katapusang sigaw ang umalingaw-ngaw sa loob ng baluarte nang ganap ng tapusin ng magkaibigan ang buhay ng Reyna ng mga aswang. Wala na. Tapos na ang panggugulo nyo, mga pangit na halimaw! Hindi na mapapakinabangan tong baluarte nyo ngayon dahil wala na kayo! Kitang-kita na magkaibigan ang nangyari sa katawan ng Reyna ng mga aswang. Tila naaagnas ito at ang malapot na likido ay kumalat sa lupa hanggang sa ganap nang mawala. Tapos na ang misyon natin, Tol. Teka, si Julius, nasan siya? Kailangan na tayong bumalik kay Lolo Conrado. Hinanap nila ang pinagtataguan ng kanilang kaibigan nang makarinig sila ng isang malakas na sigaw. Sigaw yun ni Julius. Anak nang, may nangyari sa kaibigan natin! Tignan mo, yung buitring ibon na nakadapo kanina sa balikat ng Reyna ng mga aswang, lumaki siya at dinagit niya si Julius. Akala ko tapos na ang misyon natin, hindi pa pala. Tatangayin niya si Julius, hindi pwede to. Nagmamadaling tumakbo ang magkaibigan upang iligtas si Julius sa kamay ng ibong buitre. Siraulo ka! Hindi mo makukuha ang kaibigan namin! Bago pa makalipad ang ibong buitre, ay nahawakan ni Sandro ang paa ni Julius gamit ang kanyang isang kamay. Subalit ang dambuhalang buitre ay nagawa silang ilipad paitaas. Nakita ni Rocco ang mga pangyayari. Tanging ang malamlam na liwanag ng buwan ang tanglaw sa kanila ng pangyayaring yun. Hindi makalipad ng mataas ang ibong buitre dahil nabibigatan ito kay Julius at kay Sandro. Kailangan makagawa sila ng paraan.
Pinahawakan ni Sandro kay Julius ang tangan niyang arnis upang ibaon ang tulis nito sa katawan ng buitre. Yun nga ang ginawa ni Julius. Nasaktan na malaking ibon at gumewang-gewang sa kanyang paligid. Inulit ni Julius ang pagsaksak sa ibon. Lalo itong nasaktan at nawala sa balanse, kaya bumagsak ito. Nakita ni Rocco ang pagbagsak ng ibon kasama ang kanyang mga kaibigan, kaya patakbo siyang nagpunta sa lugar na kinabagsakan. Ginamit niya ang karit niya upang putulin ang leeg ng ibong buitre. Yun na rin ang naging kamatayan ng ibong alaga ng reyna ng mga aswang. Nagawang iligtas ng magkaibigang Sandro at Rocco si Julius. Nalipol na rin nila ang mga aswang sa balwarte nito. Kaya ngayon ay pabalik na sila sa kinaroroonan ni Lolo Conrado. Kailangan nilang magpasalamat sa matandang lalaki dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanila. Mag-uumaga na noon at maliwanag na rin ang daan pabalik sa kuwebang tirahan ni Lolo Conrado. Nang malapit na sila sa kuweba, ay narinig nilang tila may ibang taong kasama ang matandang tumulong sa kanila. Narinig niyo ba yun? May kausap yata si Lolo Conrado ah. Oo nga, Sandro. Di ba, wala naman siyang kasama dito? Baka nagkaroon siya ng bisita. Nagtaka sila dahil may ibang boses silang naririnig mula sa loob ng kuweba. Upang malaman kung sino ang kasama nito, ay pumasok na sila sa loob. Ganun na lamang ang gulat nila nang makita ang kasama ni Lolo Conrado at hindi sila makapaniwala. Lolo Arturo? Nandito kayo? Hala, anong ginagawa niyo rito? Bakit? Masama ba ang dalawin kong kaibigan ko, ha? Wow! Hindi na kayo mahirap kausap ngayon, Lolo Arturo. Oo nga. Tama na po ang sagot niyo. Hindi niyo na kami pinahirapan. Bakit? Pinahihirapan ba kayo nitong kaibigan ko? Opo, Lolo Conrado. Huwag kayo mag-alala. Mula ngayon, hindi na kayo mahihirapang kausapin siya. Magagawa na niyang sagutin ng tama ang mga tanong niyo sa kanya. Ang totoo, mga apo, mahusay din naman gagamot ng kaibigan ko. Nakita niyo naman, maayos na ako ngayon. Lolo Conrado, nagbalik po kami para magpasalamat po sa inyo. Hindi namin mababayaran ang lahat ng tulong na ginawa niyo sa amin. Di ba tama ako? Si Conrado, siya ang makakatulong sa inyo. Opo, tama po kayo. Dahil nailigtas po namin si Julius. Maraming salamat po sa inyo, Lolo Conrado, Lolo Arturo. Ginawa ko lamang ang tama. Lolo Conrado, nais na po naming ibalik sa inyo mga sandata at ang mutyapo na ipinahiram niyo po sa amin. Hindi na! Hindi ko na kailangan yan, Rocco, Sandro. Ibinibigay ko na yan sa inyo. Ha? Talaga po? Oo, regalo ko yan sa mga kabataang mababait at matatapang na kagaya nyo. Paano po yung batong buhay? Yung mutya? Kasama yon sa ipagkakatiwala ko sa inyo dahil ipinakita nyo sa akin ang kabutihan ng kalooban nyo at kagustuhang para iligtas ang kaibigan nyo. Kaya mananatili yan sa inyo. Hindi po ba kayo nagbibiro, Lolo Conrado? Hindi ako nagbibiro. Dahil ang totoo ay naghahanap ako ng mga kabataang mapagpapasahan yan. At kayo yon, wala nang iba pa. Teka lang po, Lolo Conrado. Paano naman po ako? Parang lugi yata ako ah. Huwag kang mag-alala, Julius. Ako ang bahala sa'yo, ang Lolo Arturo mo. Nye, Lolo Arturo, baka naman iba po ang ibigay niyo sa akin. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Ano po bang ibibigay niyo sa akin? Eto, isang medalyon. Isang uri ng medalyon na matagal ko nang iniingatan. Teka, wala naman po kayo dati nito ah. Dahil ako ang nagtago niyan. Ngayon nagkita kami ng kaibigan ko. Ibinalik ko na sa kanya. Gaya ko ay naghahanap din siya na mapagpapasahan. Kaya ikaw ang mapalad na mapagbibigyan ng medalyon na yan. Magagamit mo rin yan
para harapin ang mga masasamang nilalang. Wow! Meron na rin ako, mga chong! Ayos, masaya ako para sa'yo, Julius. Paano yan? Tayong tatlo ay may kanya-kanya ng mutya. Dahil kayo ang napili, kaya pakiusap namin sa inyo, wag na wag niyong gagamitin ang mga mutyang taglay niyo para manlamang ng kapwa o gamitin sa masama. Kundi gamitin niyo lamang yan sa kabutihan at tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga ginugulo ng kampon ng kadiliman. Opo, makakaasa po kayo. Gagamitin po namin to sa kabutihan. Pagkatapos magpasalamat ng tatlo, ay nagpaalam na rin sila sa dalawang matanda. Iniwan nila si Lolo Arturo kasama si Lolo Conrado. Lumabas na sila ng kuweba upang umuwi na dahil alam nilang nag-aalala na ang kanilang pamilya. Nakakalayo na sila ng ilang metro nang huminto ang tatlo upang sa huling pagkakataon ay sulyapan ang kuweba na kanilang iniwan kung saan naroon ang dalawang matanda. Subalit ganun na lamang ang pagtataka nila dahil wala na ang kuweba na kanilang iniwan, kundi ang nakita lamang nila roon ay ang makapal na halaman. Nagkatinginan ang tatlo. Pare-parehong nasa mukha nila ang pagtataka. Subalit ang mga bagay na ibinigay sa kanila ay hawak pa rin nila. Hindi nila kayang ipaliwanag ang pangyayaring yun. Subalit isa lamang ang kanilang natitiyak. Sila ang pinili. Sila ang hinirang at pinagkatiwalaan para mag-ingat ng mutya. Gagamitin nila upang tumulong sa mga taong nangangailangan at ginugulo ng kampon ng kadiliman. Sila ang magtutropang magiging tagapagtanggol sa baryo Mulawin. Bawat isa sa atin ay may nakatakdang kapalaran. Sikapin lang na maging mabuting tao at maging biyaya sa iba. Maging kasangkapan para sa kaligtasan ng iyong kapwa.